Mga kapuso, asahan na malakas na ulan lalo na sa extreme northern Luzon dahil sa bagyong Nando na posible maging super typhoon sa mga susunod na araw. Ayon pa sa Pag-asa, posibleng paigtingin ng bagyo ang habagat. Saksi, si Rafi Tima. Naghahanda na ang Ross District sa Quezon City ngayon pa lang. Isa ang lugar na ito sa palagiang binabaha tuwing may bagyo o malakas na mga pagulan. Yung mga nasa tabing ilog, yung mga flood-prone area po talaga ay aming inaabisuhan na kapag napakalakas po ng bagyo na po dito sa aming lugar ay pino-force evacuation na po namin sila. Kahapon lang, binisita ng Independent Commission for Infrastructure ang flood control project sa lugar na ito. Si Nanay Felicidad, tanaw ang flood control project mula sa kanyang bahay na katabi ng ilog. Bagamat may mga bahagi na raw natapos, hindi rin niya ramdam ang pakinabang nito. Nakakasakit talaga ng loob. Ibig na mapakinabang. Pera ng gobyerno, pera ng tao yun. Lalong bumaha. Lalong tumaas. Wala nang dinadaluyan kasi yung ilog eh. Sa ngayon, paghahanda na lang daw para lumikas ang kanyang tanging magagawa dahil tiyak, aabutin mo rin ng ba ang kanyang bahay. Bagay na ilang dekada na niyang nararanasan. Sa 36 years ko rito eh. Sanayan na lang. Ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office naka-blue alert status na bilang paghahanda sa posibleng epekto ng masamang panahon. Inaabisuhan nila ang publiko na manatiling handa at alerto, lalo na sa mga lugar na malapit sa dagat at ilog dahil sa posibleng pagbaha. Ang Pag-asa, matindi ng paalala kahit malayo pa ang bagyong Nando. Asahan na raw ang malakas na mga pagulan lalo na sa extreme northern Luzon tulad ng Cagayan kung saan inaasahang daraan ng bagyo na inaasahang magiging super typhoon. From Monday up until Tuesday, yun yung possible na maramdaman na hangin ng ating mga kababayan dito po sa may extreme northern Luzon. Ang ulang dala ng bagyong Sinando, pwede raw maihalin tulad sa bagyong Marce na nanalasa at nagpabaha sa northern Luzon Nobyembre noong nakaraang taon. Kaya hindi lang yung mga nakatira sa flood-prone areas ang binibigyang babala ng Pag-asa. At kahit malayo pa ang bagyo, dapat daw maghanda na ang lahat. Ang Magat Dam ngayon ay nag-i-spill na. Maapektuhan talaga siya. So magdadagdag po ng tubig ulan doon sa Magat at malamang sa malamang mag-i-spill din ng medyo malaking tubig yung Magat Dam na makakaapekto dito sa Cagayan River Basin. At kahit walang inaasang epektong bagyo sa Metro Manila, maghanda pa rin daw dahil posible nitong paigtingin ang habagat. Kaya dapat umanong maghanda ang mga balak dumalo sa mga malawakang rally kontra korupsyon sa linggo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.